if we don't destroy the power of Satan, the reason of Satan, then hindi natin ito madadala. Hindi natin ito maibabahagi ng tama sa ating next generation. Kailangan natin tumulong yung mga remnants natin ng bagay na ito. We need to let them know that Satan is alive and there is baptism of Satan. Bukod sa baptism ng Diyos. So, bakit napaka-importante na ituro sa atin yung mga gawa ni Satan? Bakit po? Bakit? Dahil kailangan natin malaman kung paano kumilos yung kalaban. Tama ba? Kapag tayo ay nasa isang labanan, we need to know kung sino yung kalaban natin, ano yung mga kaya niyang gawin, paano natin siya matatalo, and gaano na ba kalakas yung kapangyarihan na meron siya. So, before tayo sumulong sa isang laban, kailangan yung malaman yung mga bagay na yun for us to become a winner. Tama ba? Kasi kung hindi natin yun gagawin, talagang matatalo tayo. And every day, we are facing problems. Tama ba? We are facing Satan's baptism, Satan's power. And itong mga bagay na ito, we need to know para tayo ay makamove forward sa future na inihanda sa atin ng Panginoon. So these things, syempre hindi lang tayo mga adult yung dapat makaalam ito. We have to let the remnants know yung importante ng silent. Marinig po ako. Yan. Kailangan yung ipaalam ito sa ating next generation. Hindi lang basta mag-i-stop yung message na to sa atin. Hindi lang basta dapat natatapos yung solusyon sa atin. Dapat natin itong ibahagi sa ating susunod na generasyon. With that, ano ang kailangan natin gawin? Ano yung mga urgent things na dapat natin gawin para tayo ay magtagumpay na wasakin ang kapangyarihan o baptism ni Satan? What are the urgent things we must do? So first, you need to know the cause of problems. Diba? Kailangan yung malaman saan nagmumula ang problema. Usually kasi tayo po, nabuhay tayo sa mundo without knowing, lumalaki tayo na hindi natin alam tong mga gospel na to. Not until nung narinig nyo na, tama ba? Na i-share na sa inyo yung gospel. Hello? Ayan. So, ito yung pinaka-urgent thing sa kailangan nating malaman before natin tuluyang matalo si Satan o yung baptism ni Satan. We need to know saan nagmumula ang lahat ng problema na ito. Ano bang pinag-ugatan? So, you are very familiar naman po na ang pinag-ugatan ng mga problema nito, of course, yung imprints natin. Ano ba yung imprints natin? Yung Genesis 3, 6, and 11, the original sins. We are separated from God, kaya tayo ay naging control ni Satan. This is the reason why kung bakit hindi natin ma-receive yung answer from the Lord, because even praying, we cannot do it. Hindi natin magawang mag-pray sa Panginoon because hindi natin alam kung paano. At higit sa lahat, hindi tayo makapag-pray sa Panginoon because we are sinners. Katulad ng message ni Pastor Mark, if you remember last week, sino lang daw po yung maaaring manalangin or yung may authority na manalangin sa Panginoon? Those who have the identity of a child of God. So, kailangan nating malaman na ito pala yung problema. Kaya pala hindi ako nakaka-receive ng answers. Kaya pala ang hirap i-overcome lahat ng problema. It's because I still have this original sin. I still have this imprinted Genesis 3, 6, and 11. Na simula bata ako, I already have this. Hindi pa nga ako pinapanganak, meron na ako ito. And lahat ng mga babies, lahat ng mga tao na ipapanganak pa lang o hindi pa pinapanganak, they are already sinners. Bakit po? Because this is the result of the problem na nagmula pa lamang sa unang tao na nilikha ng Diyos. So, tandaan niyo po, lahat ng klase ng problema, hindi natin isa-isa, masyadong bilyon na yata yung problema na meron tayo. So, lahat ng klase ng problema na yan, nagmula yan sa original sin imprints natin. So, ito yung pinagmula ng lahat ng problema.
the reason why kung bakit mahirap solusyonan yung mga problema natin, even yung mga physical problems na meron tayo. So, this is the scene from Adam and Eve, kaya tayo ay naging makasalanan. So, kailangan yung laging matandaan na when you are solving your problem, you need to go back dun sa origin. Ano yung origin? That we are sinners, kaya ako nararanasan ko. So, ano yung dapat natin gawin para mawala ang mga bagay nito? So, later on, punta tayo doon, but because of this, yun nga, hindi tayo nakakapag-pray, hindi natin na-enjoy yung identity and authority natin bilang mga anak ng Diyos. Second, because we are imprinted with Genesis 3, 6, and 11, we are imprinted with original sin, kaya ang tao, naturally, naghahanap tayo ng solution. Tama ba? So, yung mga solution na yun, ang tawag doon mga worldly things or mga worldly things imprint. Growing up, unconsciously, hindi mo na mamalayan that you are doing the things of unbelievers. Yung mga ginagawa ng mga unbelievers, ano ba yung mga ginagawa nun? Lahat ng klase na hindi kasama ang Diyos sa ginagawa nun, that is worldly things. No? Lahat ng bagay na hindi patungkol sa gospel at hindi nyo sinasama yung tungkol sa gospel, that is worldly things. So, nasanay tayong mamuhay bilang mga hindi mananampalataya. Kaya ngayon na anak na tayo ng Diyos, parang ang hirap, no? Ang hirap i-devote yung buong buhay natin, yung buong time natin, yung buong sarili natin solely sa gospel lang. Sa church, sa mga gawain sa church, parang ang hirap gawin na ganun lang full time, no? Bakit? Kasi yung buhay natin may kasama ng mga worldly things. So, kadalasan, yung mga problema natin, doon din nagagaling sa mundong ginagalawan natin. Tama ba? Kaya hirap na hirap tayo dun sa suffering na nararanasan natin. So, no matter how much na mag-aral ka, o matalino ka man, o gaano ka man kayaman, hindi nito mababago na we are natured with original sin. Naunawaan mo ba? Kumbaga naging nature na natin na maging isang makasalanan. Kaya hirap tayong baguhin yung nature na yun at hindi natin fully ma-enjoy yung identity and authority natin. So, because of our entire life, namumuhay tayo bilang mga unbelievers. So, ano ba yung buhay ng isang unbeliever? Ayan. We only focus on food and shelter, yung mga magulang. Pansin niyo ba? Ako kasi, yung mga magulang ko, hindi naman tinuro sa akin yung gospel eh. Ang tinuro lang naman sa akin, paglaki mo, gusto ko magtrabaho ka na agad. Para naman para bigyan mo ko ng bahay, di ba? Bigyan mo ko ng masasarap na pagkain, gano'n. So, maybe some of you narinig na din yung mga bagay ngayon sa parents ninyo na kailangan nyo silang tulungan. Pero, Remnants, lahat ng bagay na yan, God can give you that. Without following those worldly things. Kasi hindi naman po tayo nabubuhay para lamang sa food and shelter or sa kayamanan na nais ng mga magulang natin. Tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Tayo ay nilikha para sa Panginoon. So, yung kagustuhan natin na matupad, yung mga physical things na gusto natin, lahat ng yon, hindi natin yun makakamtan without the Lord. Naunawaan po ba? So, kaya minsan, kahit anong strike natin, effort natin sa pagtatrabaho, bakit parang ang hirap pa rin yumaman? Tama ba? Bakit parang ang hirap pa rin ang buhay? Kakasahod mo lang, bakit parang ubos na agad? Diba? Bayad agad ng bills. Parang gano'n na lang yung nangyayari sa mga, some of you, alam ko, nagtatrabaho na, na-experience nyo na ba yun? Na nagkasahod kayo and then, what happened? Parang isang kurap nyo lang, wala na agad yung pinaghirapan nyo ng ilang weeks. Tama ba? Isang buwan. So, parang nabubuhay tayo sa ganong routine, culture, and nature. Na yung buhay natin parang na lang kumita ng pera para sa food and shelter. So, this is not the point of our life. Hindi yun yung purpose ng buhay natin. Kailangan yung malaman na kung bakit nararanasan natin yung mga bagay nito because that is the way of unbelievers. Walang kasamang gospel sa buhay.
Kaya anong nangyayari? Parang mas lalong humihirap. So, next is, after ng food and shelter, syempre, sa loob ng trabaho ninyo, sa school, there is competition. Sa buhay natin, there is always competition. No? Minsan, nire-relate natin, minsan kino-compare natin yung buhay natin sa iba. Kaya ano nangyayari? We feel tayo ay nagkakaroon ng lack of strength. Nangihina tayo kasi bakit parang siya kaya niya pero siya, meron siya, bakit ako wala? So, dun sa process na yun, anong nangyayari? Parang mas lalo tayo nangihina kasi parang bakit siya nakukuha niya naman lahat ng gusto niya, ako naman hindi. Diba? So, nakukompare natin, nagiging competitive tayo sa buhay. Instead na mag-focus tayo sa kung ano yung dapat na nais sa atin ng Diyos, nagiging competitive tayo, nagiging competition yung buhay natin sa mundong ito. Which is hindi dapat ganun ang buhay natin dahil we are not unbelievers anymore. Hindi na tayo mga unbelievers. So, wag niyong i-huhusgan yung sarili ninyo to the point na ikino-compare niyo yung sarili niyo sa ibang tao. Na bakit sila meron, ako wala, bakit sila kaya nila, ako hindi. Ganun. So, hindi natin dapat gawin yon sa sarili natin kasi we are not unbelievers anymore. We are a child of God. So, dahil sa mga ganung gawain, ganung thoughts, ganung nature, nagkakaroon tayo ng division. Nagkakaroon tayo ng yung dating magkaibigan, porket yung isang kaibigan niya umangat sa buhay, ano nangyayari? Parang nagkakaroon na sila ng gap. Ganon. Nagkakaroon ng division, separation, including sa family, sa mag-asawa, sa magkapatid. So, nagkakaroon ng competition that results division. Nagkakaroon ng inggitan, jealousy. So, lahat yon magre-result na lumalakas yung bertisa ni Satan. So, anong dapat natin gawin? Kailangan yung hanapin yung cause of problem. Hindi ito dahil basta sa inggit lang. Hindi ito dahil basta sa selos lang or dahil sa pagkasakim lang ng tao. Ito ay nanggaling sa original sin. Nagmula ito sa problemang dati pa lang meron na. Naunawaan po ba? So, let's not fight with each other, no? Kahit sa loob ng church, marami po yan. Minsan nagkakaroon tayo ng inggitan, bakit si Ren lang ganito? Bakit siya lagi napapansin ng pastor natin? Bakit siya lang lagi nabibigyan? May mga ganun tayong scenario, no? Bakit siya lang yung laging tinututukan ng pastor natin, di ba? Bakit po? Kasi usually lagi explain namin ng mga pastor, kasi siya lang naman yung nakikita namin eh. Siya lang yung laging present, tama ba? So hindi natin talaga mapapansin yung ibang remnants na hindi natin nakikita. Pero tingnan nyo naman, yung mga pastors and yung mga deaconess natin, yung mga church officers natin, they are trying to reach out sa mga remnants na hindi natin nakikita. So I hope you do the same. Kasi baka meron silang mga ganong thoughts, kaya hindi sila nakaka-attend ng church, meron silang mga ganong iniisip, kaya minsan, lumalayo na sila sa atin. So, that is competition and division. Naunawaan ko ba? So, lahat ng yun nagmula sa original sin. Kasi ang gusto ni Satan, magwatak-watak tayo. Lahat ng mga anak ng Diyos. So, let's stop fighting each other. Let's only love by the gospel. Amen? Amen. So, we are all living in this world. Tama ba? Hindi pa po? Lahat po tayo, ayan, lahat po tayo ay nasa, balik ka doon, sorry. Ayan, so lahat po tayo, no, nabubuhay sa mundo nito. So let's not become, let's not lead the life of unbelievers. Bakit? Kasi napakalaki po ng plano ng Diyos sa buhay ninyo. Napakalaki ng nais ng Diyos sa buhay ninyo. So, kailangan natin tigilan na mag-suffer sa spiritual problem. We must change this. Kailangan natin baguhin ito to the point na naririnig nyo na halos yung gusto ng Diyos sa buhay ninyo. Naunawaan ko ba? Na nakikita nyo na madali nyo nakikita
yung pagkilos ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi hindi na tayo nakafocus dun sa buhay na mayroon ng mundong ito. Naunawaan po ba? So let's change that. Hindi na tayo nabubuhay para lang sa pera. Diba? Kung tayo ay mayroong trabaho, huwag lang tayo mabuhay para sa trabaho. Let's live our life, our things, no? Para lamang sa Panginoon. If you are having high salary, offer to God. Diba? Gamitin nyo para sa mga remnants natin. Bakit? Kasi if you can see all the remnants in the Bible, lahat ng mga disciples sa Bible, lahat sila naging successful because ginagamit nila yung lahat ng resources nila all for the glory of God at hindi lamang para sa sarili. Kasi ito yung nais ng Diyos sa buhay natin, no? Magamit lahat ng resources na meron tayo para sa Panginoon. Therefore, ibibigay lahat ng Diyos yan sa inyo kasi nakikita niya ginagamit ninyo ito para sa Kanya. Amen? Amen. So, let's stop, no? Huwag nating sayangin yung mga resources ng Panginoon. Lahat ng yan ibinibigay niya sa iyo. Lahat ng yan gustong ibigay ng Diyos sa inyo. Kaya huwag mong hayaan na ma-put into waste yung lahat ng gustong ibigay sa inyo ng Panginoon. So, number 2, things we must know. So, galing na tayo dun sa cause of problem. Galing na tayo dun sa buhay ng isang hindi mananampalataya. Now, kailangan nating malaman para mas lalo nating ma-resolve yung mga problema natin, mas lalo nating mawasak yung kapangyarihan ni Satan. Things we must know. Number 1, ano dyan? Sorry. Things we must know, yung imprint, root, and nature natin. What is your imprint? Ano ba yung, saan ka ba rooted? Ano ba yung nature mo right now? So, lahat na yan is that imprint from the worldly things or imprint from the gospel. So, kung galing yan sa worldly things, then surely hindi natin matitibag ang bertisa ni Satan. Lalo nating mapagpapatibay yung bertisa ni Satan. Pero if you are imprinted by the gospel, madali niyong mawawasak ang kapangyarihan at lahat ng klase ng problema. So, things we must know, we need to know the cause and problem. Bakit ang tao nagkakaroon ng mental problem? Bakit ang tao nagkakaroon ng mga malulubhang sakit? Bakit ang mundo, ang paligid natin, yung bansa natin, o yung mga ibang bansa, nagkakaroon ng mga disaster? So, we need to know bakit nangyayari yung mga bagay na yan. In Genesis 3:15, bakit nangyayari yun? Kasi we still have the foundation kung saan tayo ay nasa loob ng pagiging makasalanan. So, we need to change your foundation. Genesis 3:15, ano yung foundation na yun? Let's read nga ulit yung Genesis 3:15. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. You will crush your head and you will strike his heel. This is the covenant of God na nagwawasak. Nagwawasak saan po? Sa bertisa ni Satan. You need to change your foundation and or origin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Sino po ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Si Jesucristo. Si Jesucristo na pinangako ng Diyos na wawasak sa bertisa ni Satan. Sa kapangyarihan ni Satan. So, kung hindi ka pa completely na nagagapos ni Satan, kailangan na ng wasakin ngayon pa lang. Amen? Amen. So, bakit po kailangan natin wasakin? Kasi yan ang nagdadala sa atin kung saan tayo ay patuloy na maghihirap sa mundo nito. No? So, in Genesis 6:14, 18-20, hindi ko na po nilagay yung ibang verses kasi masyadong mahaba. So, if you have time to meditate, please read the Bible, yung mga verses natin dyan. Genesis 6:14, life restoration or revival. We need to build an ark to save lives. Ito yung mga bagay o solusyon na gustong iparating sa atin ng Panginoon kasi ito yung pangako na pinanghawakan ng mga disipulo, ng mga remnants natin sa Biblia. Na kung saan sila ay nagtagumpay sa mga buhay nila and even sa mga ministry nila.
Anong ginawa nila? They build an ark. Ano ibig sabihin nito? They build the baptism of Christ sa buhay nila. So, instead na patuloy nating patibayin ang baptism ni Satanas and living as unbeliever, you need to destroy that. You need to demolish that. Kailangan yung wasakin yung kapangyarihan ni Satan for us na fully ma-restore tayo sa buhay natin bilang mga anak na Diyos. Alam ko naman po, lahat po tayo dito mga anak ng Diyos. Pero sabi ko po kanina, di ba, there are times na yung mga ginagawa natin is still inside of being unbeliever. Nandyan pa rin, meron pa rin mga, ano tag dito, may mga bakas pa rin ng baptism ni Satan na anytime pwedeng i-rebuild yan ni Satan sa mga ginagawa natin. So, ano kailangan natin gawin? I-demolish nyo na ng tuluyan. Kung pwede, pahakot yun sa crane. Tama ba? Para tagod, ibagin nyo na ng tuluyan yung baptism ni Satan for us na may tayo natin yung panibagong foundation ng baptism ni Kristo. Amen? Are you here? Amen. Oh, yun sila. Amen. So, Exodus 12:12 po, restoration of identity. If you want to restore fully your identity, kailangan mong mag-alay na ng tulad. Parang mahirap yun, no? So, in Exodus, no, ganun ang ginawa nila. Para ma-restore sila ng tuluyan at ma-save sila. What did they do? Nagkaroon sila ng blood sacrifice. So, same thing tayo in this generation, hindi na natin kailangan mag-blood sacrifice. Ano kailangan nilang? You need to live with Christ. Amen? Amen. Kailangan si Kristo na ang nabubuhay sa inyo. Hayaan niyo yung dugo ni Kristo ang luminis sa ating buhay, sa ating mga ginagawa. So, nung panahon na nag-sacrifice sila ng dugo, that is the time na nagkaroon sila ng celebration because yun din yung time na sila ay nagkaroon na ng freedom. Hindi na sila mga alipin, kundi sila na ngayon ay mga restored na mga anak na Diyos. So, na-restore na nila yung identity nila for the longest time na sila ay naging alipin for 100 years. No? Naging alipin sila ng bansang Egypto. That is the time na pinalaya na sila ng Panginoon. Though, after nila lumaya, no? After na magkaroon ng blood sacrifice, sabi ko nga hindi naman madaling mawala yung mga imprints, rooted, and nature nila ng pagiging alipin. Kahit na lumaya na sila, di ba? After nilang lumaya, pinalaya sila ni Moses. Anong sinabi nila sa disyerto? Balik na lang tayo sa Egypt. Mas okay na lang maging alipin kaysa magutom tayo dito. So, yun yung ibig kong sabihin sa pagiging unbelievers in faith, no? Minsan, natanggap na natin si Jesus sa buhay natin, pero we still want to go back dun sa buhay natin sa pagiging makasalanan o pagiging unbeliever. Namimiss pa rin natin yung buhay natin, yung mga ginagawa natin nung tayo ay mga anak pa ng Diablo. Ito yung reason kung bakit hindi natin makita ng malinaw, ng lubusan, yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi nyo inaalaw ang Diyos na kumilos ang buhay nyo sa pamamagitan ng mga ginagawa natin. So, naunawaan ko ba? Amen. So, we need to destroy the baptism of Satan. Ano kailangan natin gawin? Be imprinted, be rooted, and let the gospel become your nature. Amen? Amen. So, do not lose hold. Anong dapat nang gawin? Do not lose hold worship. Huwag niyong hayaan na mawalan kayo ng worship. Kasi once na mawala yan, you are giving Satan an opportunity para i-rebuild yung baptism ni Satan sa buhay ninyo. So in 1 Samuel 7:9-10, restoration of authority. This is the time of Misma movement. I know you are familiar with Misma movement. This is the time na kung saan yung panahon ni Samuel, wala nang halos gera. Kasi lahat ng sinasabi ni Samuel nagaganap dahil alam ng Diyos na si Samuel ay isang tunay na tagasunod ng Diyos, tagasunod ng gospel. Amen?
Amen. So, this is the kind of baptism na gusto natin magkaroon na anything na sabihin natin, naririnig at pinakikinggan ng Diyos. Ibinibigay niya rin yung kasagutan sa atin. Katulad din sa atin. Amen? And 1 King 19:6. Ito naman yung kay Elijah. Dothan movement. Restore the things that God gave. Ano ba yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos? Kanina, sinabi natin, identity and authority. Because of that identity and authority, you can even crush the power of Satan. Amen? Kaya niyong wasakin yung kapangyarihan ni Satan na hindi na kumilos sa buhay ninyo. So, nung time na to, si Elijah, Elijah felt so tired. Pagod na pagod si Elijah kasi he keep relaying the gospel sa mga Israelites. Pero yung mga Israelites, ayaw na nilang makinig. They even turned down o winasak nila yung mga altar na meron sila. They don't want to obey the Lord. So sabi ni Elijah, ayoko na. Pagod na ako. Sabi ni Elijah. So, yung mga tao noon, they put yung mga prophets to death. Pinapatay nila yung mga propeta. Ganun na katindi yung kasamaan ng mga tao. Kaya sabi ni Elijah, ayoko na. Kasi siya na lang, mag-isa na lang siyang natitira na nagre-relay ng gospel eh. So, sino ba namang hindi mapapagod talaga? So, alam ko, mga remnants na yung mga remnant leader natin, darating kayo sa point na mapapagod talaga kayo sa pag-disciple ng mga remnants natin. Yung mga church officers po natin, may mga time na mamimit niyo yung pinaka-most tired self ninyo. No? Alam niyo po ako, na-meet ko yung pinaka-most tired self ko nung naging nanay ako. Ang hirap pala mag-disciple ng baby pa lang. Pero ang pinaka-importante, yung simula pa lang ma-imprint, maging rooted na in nature na yung mga remnants natin ng gospel. Kaya kailangan natin tiisin. Amen? Kailangan natin tiisin all for the glory of God. So, dito sinabi ni Elijah, pagod na ako. Ayoko na. No? Pero, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Elijah? So, natulog si Elijah. And then, he woke up na merong pagkain sa tabi niya, tapos merong pang mainit. Sabi dito, nung siya'y lumingon, nakita niya sa may ulo na ng isang pinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga ulit. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain ka. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya muli at uminom. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay muli. Amen? Amen. That is 1 King 19:6-8. So, ano ibig sabihin nito? Kapag tayo'y napagod, you need to rest. Amen? Ipahinga lang natin. Pero hindi tayo dapat huminto. Hindi tayo dapat mag-give up. Kasi, sabi ng Diyos, marami pa, mahaba pa yung plano ng Diyos sa buhay ninyo. And hindi doon natatapos porket napagod tayo. Hindi doon natatapos yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. So, ano kailangan natin? We need to restore, of course, sabi nga doon, restore your identity, restore your authority, of course. Of course, you need to restore also your health. Napaka-importante. Amen? Amen. So, you will able to go out and stand in the presence of the Lord if you do that. Amen? Amen. So, Daniel 3. Ito rin tayo ng Babylon. So, remember, si Daniel, he was able to serve 3 kings. Bakit po? Kasi Daniel only obeyed the Lord. Kung ano na sabihin ng Lord, yun lang ang sinusunod niya. Napaka-obedient niya. Kahit na siya ay papatay, alam niyo, kahit nasa loob siya ng 3 seas, alam ni Daniel kung ano yung gagawin niya. Kasi he was imprinted. Imprinted, rooted, and natured na siya ng gospel. Kaya kahit na siya ay nasa crisis, he was able to relay the gospel sa 3 hari at 3 kaharian. Amen? Amen. So, restore the things that God will give. So, huwag niyong hayaan na matapos yung mga plano ng Diyos sa buhay ninyo kasi ayaw niya na. Pagod na ako. Amen? Amen. So, number 3. Matthew 12:26-30. Baptisan. Ayan. Ay,
let's build a bartisan. So, paano natin i-build yung bartisan? Paano natin i-build yung bartisan kung nandyan pa yung bartisan ni Satan? Para halimbawa, sa isang bahay, gusto mo magtayo ng bahay dito sa bahay na to. Sa loteng to, may nakatayo pong bahay. Anong kailangan mong gawin? You need to demolish, di ba? Kailangan mong linisin yan kung gusto mong i-build yung gusto mong bahay. Tama ba? So, same thing. Kung gusto mong i-build yung bartisan ni Kristo sa buhay mo, you need first to build the bartisan of Satan. Amen. So, you need to demolish because Satan is building his bartisan inside us. Number 3, things we must possess. Ano yung dapat i-possess natin? Ano ba ibig sabihin ng possess? Ano po? Sapian. Pwede. Tutubuin na sinasapian ka ng gano'n. Ano ba yung possess? Parang addiction yan eh. Possess is, yes, yung sayo. Pero sa pagkilos natin, as in truth and nature yung topic natin, things you must possess, ito yung parang ginagawa natin. Yes, kumbaga yung sa atin, yun. Things we must possess. So, this is the mystery, no? Yung 7 remnants natin, we will tackle about the 7 remnants, no? Kung ano yung pinossess nila, kung ano yung inangkin nila, kung ano yung ginawa nila para lamang sila ay magtagumpay. This is the mystery. So, in Rome 16:25-27, let's read. Let's read niya po. To him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all the Gentiles might come to the obedience that comes from faith, to the only wise God, be glory forever through Jesus Christ. Ano sabi dyan? Keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past. Kaya maraming mga taong hindi nagtatagumpay kasi they don't know this mystery. No? Hindi nila alam yung mystery nito because it was hidden for long ages past. Pero iilan lang yung mga taong pinili niya na makaalam ng misteryong ito. Pero this mystery will be revealed today. Amen? Amen. So, kailangan i-possess nyo na itong mystery na to kasi it was hidden for long ages past. Ito yung mystery na nagdala ng tagumpay dun sa 7 remnants like Joseph, Moses, David, Samuel, Elisha. Sino pa? Si Paul, and sino to? Daniel, di ba? So, ito yung mystery na pinanghawakan nila, pinoses nila for them na truly mabigay nila yung greatest glory sa Panginoon at magamit yung buhay nila for the sake of world evangelization. So, minsan hindi natin alam yung buhay natin. Bakit nangyayari yung mga disaster sa buhay natin? Bakit po? Because God has plans sa buhay ninyo. God wants to show you this mystery na meron yung 7 remnants natin. So, mabilis na lang po tayo. Those who know this mystery will surely relay kapag in-enjoy nyo itong mystery na to. In Genesis 41:38, it is Joseph. Yung panahon ni Joseph, he was able to relay the mystery to the emperor mismo. Kaya anong nangyari? He saved all the nation nung panahon niya. Dahil yung mystery na alam niya, binahagi niya rin ito sa maraming tao. Amen? Amen. So ano yung mystery na yon? Sinabi natin kanina, only gospel, Jesus is the Christ. So Exodus 3:1-18, it was Moses who relayed the mystery to the emperor din po, na kay King Pharaoh. He was able to relay yung message na ito, yung blood sacrifice, yung kapangyarihan na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, you will be saved. Amen? Amen. So in 1 Samuel 3:1-19, Samuel, hindi ko na po nilagay dyan, but in verse 19,
Sinabi dito, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ano ibig sabihin nito? Because Samuel was imprinted, rooted, and natured ng gospel. Kaya lahat ng sinasabi ni Samuel, pinakikinggan ng Diyos at nagkakatotoo. Amen? Amen. Ito yung mystery na gusto ng Diyos sa buhay ninyo. Na ma-possess niyo yung gospel to the point na kinakausap na kayo ng Diyos every day sa pamamagitan ng answered prayers ninyo. Amen? Amen. So paano ba natin ma-enjoy yung prayer natin if hindi tayo mag-worship? Hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Diba? So, kailangan nyo magkaroon ng imprint, truth, and nature only by the gospel, katulad ni Samuel. In 1 Samuel 17, 1-47, this is David. You all know David. Tinalo niya si Goliath. Ilang bato lang yung dala niya? Ilang bato lang yung dala niya? 3 lang. Pang ilang bato yung pinambato niya kay Goliath? Anong sabi niya kay Goliath? Ano sabi niya? Wala siyang kahit anong talent or wala siyang kakayahan na talunin siya. Pero, ang meron siya ay yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. So, if we have this kind of power coming from the gospel, kapag nai-enjoy nyo ng lubos ang gospel, surely, lahat ng mga talento ninyo, lahat ng mga skills ninyo, lahat ng mga ginagawa ninyo, definitely magagamit yan ng Diyos for your future. Amen? Amen. 2 Kings 6:1-23, it was Elisha. So, he was able to relay din yung gospel sa mga tao sa Arab, including the king of Syria. Kasi nung panahon na to, gustong kalabanin ng Syria yung mga Israelita. Pero because of Elisha, who is devoted sa Panginoon, obedient sa Word of God, nagawa niyang ihinto yung labanan. Napakita niya yung mystery sa mga taga-Syria. Nakita nila kung paano kumilos ang Diyos only by the prayer of Elisha. By the word of Elisha. So, sinabi lang ni Elisha, Lord, bulagin mo sila. Lord, buksan mo lang kanilang mga mata. Diba? Anong nangyari sa mga taga-Syria? Pag yung mga sundalo, pag-gising nila, nasa Samaria na sila. Ganun katindi yun, parang nagte-teleport. Diba? So, ganun katindi yung power ng Panginoon to those remnants na possess yung gospel. Amen? Amen. So, in Daniel, dalawa na lang. Daniel 6:10-22, Daniel shared the mystery to 3 kings. Ito yung mystery kung saan nagkaroon ng answer yung 237 nation and 5,000 tribes. Amen po? So, I hope and pray, remnants, mga members po natin, mga adults natin, na ma-possess niyo po yung ganitong klaseng gospel sa buhay ninyo. And lastly, in Rome 16:25-27, yung binasa natin kanina, sabi niya dito, yung na lang, so that all the Gentiles might come to the obedience that comes from faith. To the only wise God, be glory forever through Jesus Christ. Amen. So, ang nais lang po ng Diyos, katulad nung sa Rome 16:25-27, katulad ng ginawa ni Paul, yung nirelay niya sa mga tao, sa mga synagogue, sa mga study hall, no? Yung nirelay niya na yon is the answer of world evangelization. Ang gusto lamang ng Diyos sa atin is ma-possess natin this kind of gospel na kayang mag-relay ng identity and authority sa ibang mga tao. Amen? Amen. God only wants us to save lives. Yun na lang yun. Gusto ng Diyos na ma-share natin yung identity and authority natin sa iba pang mga tao so we can save them. Amen? Amen. So our conclusion, let's all destroy the stronghold of Satan. Ano ibig sabihin nun? Partisan of Satan.
kailangan yung wasakin, i-demolish yung gawa ni Satan sa buhay ninyo, sa church, sa field, sa mga ginagawa ninyo, sa school ninyo, sa pag-aaral ninyo, sa trabaho ninyo. In everything you do, you need to demolish the power of Satan, the partisan of Satan. Amen? Amen. So, paano natin yung gagawin? You need to enjoy your identity and authority. Sa paanong paraan? Pray, worship, listen to the Word of God. So, huwag ka-absent. Huwag ka-absent. Pag umabsent kayo, paano na? Paano na natin ma-enjoy yung identity and authority natin? Dun lang naman nag-work yung identity and authority natin when we listen to the Word of God. Tama ba? Kasi yun yung weapon natin everyday, the Word of God. Amen? So, build a bartisan inside you. Paano ulit? Yun ulit, di ba? Yun ulit yung sagot. Pray, worship, listen to the Word of God. And lastly, kailangan yung i-relay only gospel. Ano yung message ni Pastor Mark last week? Hindi po mixed gospel, hindi po basta gospel lang dyan sa tabi-tabi. Alam niyo yun? You need to fully understand what is written in the Bible. Kapag hindi natin naiintindihan, please ask po yung mga pastor natin. Bakit po? Kasi ginugugol nila yung oras nila para intindihin yung Word of God. Pinag-pray natin po yan para mas lalo natin maintindihan at maging accurate yung nare-relay natin sa ating mga relatives. Bakit? Kasi kung ano, yung yung ini-imprint natin sa kanila, talagang maapektuhan yung future natin. Tama po ba? So, dapat accurate gospel lang po yung ma-relay natin sa ating mga relatives. Napaka-importante. Lagi pong sinasabi ng pastor natin, no, you need to always listen to the Word of God. Yung Word of God na, paano ba to? Lagi niya sinasabi sa atin, di ba, you need to watch the video yung darabang messages natin, no? Bakit niya lagi sinasabi yun? Para iisa lang po yung mensaheng naririnig natin at tumikilos tayo with oneness. Amen? Kasi paano kung yung narinig mong message is iba sa narinig mong message? Hindi tayo magkakaunawaan, magkaiba tayo ng language. Para kung Chinese, ako Filipino. Chung-ching-chung, ha? Diba? Ano daw? Ganun. Bakit? Kasi yung gospel is a universal language, no? So, kailangan natin magkaintindihan sa paanong paraan if we listen to only one gospel. Amen? Amen. So, maraming salamat po. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Para po yung nalangin, Heavenly Father God, maraming salamat po sa opportunity na to na narinig namin, Panginoon, ang patungkol sa bartisan ni Satanas. We believe that this is important for us to know the cause of problems and the solution to all problems. Thank you for giving us the opportunity na malaman din namin that the only solution of our life is only Jesus. Lord, thank you po for giving us the identity and authority and the power para mawasak ang gawa ni Satanas. Help us, O Lord, na mag-build sa buhay namin si Kristo, ang bartisan ni Kristo, nang sa gayon, hindi na po kumilos ang kapangyarihan at bartisan ni Satanas sa buhay namin. Help us to live as a child of God and do not let us live as an unbeliever, Panginoon. Help us to be imprinted, rooted, and nurtured only by the gospel, Panginoon. Gusto namin na masik lamang ang iyong kaharian. Tulungan mo kami na ma-enjoy ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong habag ng identity and authority sa aming buhay. Lord, help us also to relay only the gospel po sa aming mga future generations. And nais namin, Panginoon, na magkaroon po ng lubos na kalakasan so that sa panahon na kami po ay napapagod, Lord, nalalaman namin na kayo rin po ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Maraming salamat po. Pinupuli ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.